Magandang hapon po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating Rema Philippines Facebook Live everyday. At salamat sa patuloy na nakikinig at sumusubaybay araw-araw. So may bago po tayong topic na pag-aaralan ngayon. Ang title po nito ay 7 Habits of a Lukewarm Christian. So dun pa lang sa title pa lang ng pinag-aaralan po natin, meron ng gustong maging mensahe si Lord sa ating lahat. At bago yun, tayo po ay makipagbukasan dito po sa Revelations chapter 3, verses 14 hanggang 16. Ang title po nito sa verse, ang mensahe para sa iglesia ng Laodicea. Sulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So, ito pong verse na pinag-aaralan po natin, ang nabinasa natin ay maraming beses na natin napakinggan sa mga sermon outlines, kahit sa mga simbahan po natin. Dito po sa pag-aaralan po natin, hindi po dinidescribe ni Jesus yung rebellion. Ano po, na pinapakita ni Jesus dito sa ating pag-aaralan at sa binasa na verse, kung ano ba yung difference ng spiritual status ng Laodicea noong unang panahon. Kasi po, sila ay under lukewarm Christianity. And lukewarm Christianity keeps the language of faith. Yung ano ka naman, kitang meron kang pananampalataya, but slowly removes the weight of obedience. Unti-unti, yung pagsunod nila kay Lord ay nababawasan. Hindi agad-agad, pero nababawasan. Ano po? Ang Laodicea po ay hindi isang unbeliever na church. Mga Kristiyano po sila. At that time, nire-rebuke sila ni Jesus sa pagiging lukewarm Christian. Hindi sila malamig, hindi sila mainit, malahini nga sila. At konting history po about sa Laodicea. Ang Laodicea po ay isang city ng probinsya ng Asia Minor sa bansang Roma. Kung pag-aaralan po natin, i-research natin, 60 AD, after ng kamatayan ng Panginoon, nagkaroon ng malakas na lindol noong unang panahon at sobrang na-damage po ang Laodicea. Ngayon, yung bansa nila ay nag-o-offer ng malaking tulong sa kanila. Pero ang ginagawa ng Laodicea, nire-reject nila, ayaw nila. At hindi lang po isang beses nag-offer ng tulong ang Roma sa kanila, 2 beses na nagsasabing, tutulungan namin kayo para maging established ulit kayo na city. Pero ayaw nila. Ngayon, pinagpursigihan ng Laodicea na independently maging successful. At naging successful sila. Naging wealthy sila, naging mayaman sila, kahit wala ang tulong ng Rome, nakabawi sila. Ngayon, ang isang malaking problema po ng Laodicea noong unang panahon ay lack of water supply. Hindi sila ganun wala silang mapagkukunan ng tubig. Yun ang kulang sa kanila noong unang panahon. Ngayon, dahil sa kakulangan ng water supply ng Laodicea, ang ginawa nila ay nagpagawa sila ng tinatawag na aqueduct. Yung aqueduct po ay daluyan ng tubig na para siyang malaking daluyan ng tubig na sa kabilang syudad, manggagaling yung tubig papunta sa Laodicea. O sa kabilang syudad, naglagay sila ng aqueduct na magdadala sa kanila ng tubig. Ngayon, may 2 city po na malapit sa Laodicea. Yung unang city na sinasabing pinanggagalingan ng tubig nila ay yung city of Hierapolis. At yung isang city naman ay, pangalawang city ay city of Colossae. Ngayon, sa Hierapolis po, yung tubig ng city of Hierapolis, sobrang init. Sa sobrang init, ang degrees noon umaabot ng 95 degrees Celsius. At yung tubig ng Hierapolis ay kilala na kapag ikaw ay naligo doon, kumbaga nag-hot spring ka doon, medically nakakatulong siya sa katawan ng tao. Kumbaga nakakahilom ng sakit ng kalamnan. Pero hindi siya potable. Ibig sabihin, hindi siya nainom. Pero maganda siyang
um, pang-relax, ganon. Ngayon, sa ano naman, sa Colossae naman, sobrang lamig naman ng tubig. At sobrang lamig ng tubig, yung pureness ng tubig, yung tubig sa Colossae, sobrang refreshing. Ngayon, sinasabi nila na doon nanggagaling yung tubig sa magkabilang lugar, galing sa Hierapolis, galing sa Colossae. Ngayon, yung layo ng Hierapolis papuntang Laodicea ay halos 10 kilometro hanggang 15 kilometers. Imagine niyo na lang. Sobrang layo. Naalala ko, nakadeploy ako sa Baler. Pag galing kami ng San Luis, papuntang Maria Aurora sa kabilang church natin, it took 10 kilometers para makarating doon. So, alam ko yung layo. Kumbaga, pag nakamotor ka, mabilis mo mararating, pero kita mo yung span ng lugar, malayo talaga. Ngayon, ang nangyayari po, yung tubig galing sa Hierapolis at yung tubig galing sa Colossae, sa sobrang tagal, yung sobrang init, pagdating sa Laodicea, siyempre, 10 kilometers ba naman? Hindi talagang maligam-gam na yun. At siyempre, dumaan sa napakalaking aqueduct at ang nangyari, nakakapag-contain na siya ng mga mineral. Even dun sa Colossae na sobrang lamig, pagdating sa Laodicea, dadaan sa aqueduct, pagdating sa Laodicea, maligam-gam na. Ganun ang nangyayari. Alam niyo po, doon po sa Colossae, sobrang pure ng tubig. Pag uminom talaga yung tao, nare-refresh talaga sila. Pero pagdating sa Laodicea, maligam-gam na. Kasi nga, ang Laodicea po ay wala silang sariling supply. Hindi yan nangyayari sa isang paggising mo lang. Sasabihin ng iba, kasi bigla ko na lang ramdaman na maligam-gam na ako sa Panginoon. No. Hindi ganon. Hindi lukewarm ka na agad. Hindi biglang ganon. Kundi unti-unti, nawawala na yung init mo sa Panginoon. Nagiging maligam-gam ka na. Dati, yung pagdilingkod mo sa Diyos, parang cold water. Bakit? Pure. Refreshing yung paglilingkod mo kay Lord. Pero ngayon, maligam-gam ka na. Baka nararamdaman mo, matamlay ka na. Alam niyo po, kung pag-aaralan mo yung hot water, kapag ininom ng isang tao yung hot water, may mabuting dulot sa katawan yung hot water, lalo sa mga acidic. Hot water sila kasi nga may antacid ang mga hot water na nakakatulong sa digestive system ng mga acidic. And even kapag cold water naman yung ininom, may mga tao talaga sobrang prefer nila yung malamig na tubig. Talagang kahit nakakangilo, iinimin nila yun. Bakit? Kasi it gives refreshing. Nare-refresh sila. Kumbaga, may something sa loob nila na kapag uminom sila ng malamig na tubig, lalo na kung halimbawa galing sa exercise yan, o kaya galing sa walking, jogging, talagang inom ng malamig na tubig. Bakit? Nakakalakas ng katawan. Pero imagine mo, galing ka sa jogging, pagod na pagod ka, tapos pagbukas mo sa rep, walang malamig na tubig, tapos uminom ka ng galing sa jug na nakatapat sa init ng araw. So maligam-gam na siya. Anong pakiramdam? Hindi siya pleasing inumin. Alam niyo po, ang tinutukoy po ni Jesus dito ay patungkol sa spiritual. Sa verse 15, sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Yung mainit na tinutukoy ng Panginoon dito ay on fire ka sa Panginoon. Yung talagang maglilingkod ako kay Lord, on fire ka sa paglilingkod, napaka-active mo talaga kay Lord, di ka mapigilan, kahit pagulang mo, di ka mapigilan. Talaga, sasama ako ng camp, magpe-pray ako, pumunta ako ng church, yun ibig sabihin nung napaka-active mo kay Lord. Tapos, sa akala natin, ang misconception natin, pag sinasabi ni Jesus na pagiging malamig, ayun, yung mga spiritually dead, Christian, yung mga nag-backslide na, lumayo, umalis sa Panginoon. Akala natin ganun, pero hindi ganun ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligam-gam ka, dapat mainit ka na lang. O kaya dapat malamig ka na lang. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, wala kang mas mababasa sa Bible na sinasabi ni Jesus na magandang maging malamig ka na lang. Walang ganoon na maging spiritualidad ka. Wala. Ang tinutukoy kasi doon ng Panginoong Jesus ay yung sa Laodicea kasi, nung panahon na yun, nawawala na yung init nila sa Panginoon. Hindi na katulad ng dati. Yung Christian na naging lukewarm,
bawas na yung init nila sa Panginoon. Dati, ang tindi ng init, feeling mo hindi na malalayo sa Panginoon, pero ngayon, malayo na. Maligam, ano siya, pure and refreshing. Ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi ka na malamig. Ano ibig sabihin nun? Hindi sinasabi ni Jesus na hindi ka spiritually dead. Hindi. Ang sinasabi niya, hindi na pure yung paglilingkod mo. Hindi na refreshing sa'yo yung paglilingkod mo. Bakit? Wala nang excitement. Yung dapat kapag iinumin ka, nakakasigla eh. Pero ikaw yung Kristiyanong lukewarm na kapag ininom ka, mailuluwa ka talaga. Ganun yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Eh, di ba, totoo naman, kapag uminom ka talaga ng malamig, nakaka-refresh, sinasabi ng Panginoon, hindi ka na ganun. Kumbaga, may mga taong nakikita yung pagdilingkod mo, hindi na sila na-encourage sa'yo. Eh kung may mga taong nakakita sa'yo, na ganyan na yung attitude mo, lukewarm Christian ka na, nararamdaman nilang hindi ka na okay, hindi na refreshing yung pagdilingkod mo, eh how much more pa si Lord? Na mas ramdam niya kung ikaw ba ay mainit, malamig, o maligamgam. Mas alam niya yun. Yung baso, pag hinawakan mo yan, alam mong mainit eh. Alam mong malamig. Pero imagine mo yung maligamgam, wala na siyang binibigay na pakiramdam sa palad mo. Bakit? Kasi pag ininom mo, hindi na siya okay. Yan sabi ng Panginoon dito, pag hindi ka malamig, hindi ka mainit, isusuka kita. Yan ang sabi ng Panginoon. Kasi walang Christian na paggising niya, isang iglap, lukewarm na siya. Walang ganun. Nade-develop yan through habit. Number 1, sa pinag-aaralan natin, church slowly becomes optional. Hindi naman ito agad-agad, pero slowly nagiging optional na lang sa'yo ang magpunta ng simbahan. Eh, ano bang sabi sa Hebreo 10:25? Ano sabi doon? Huwag mong kakaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yung pag-attend mo sa church, kumusta na? Kasi ang nangyayari sa isang lukewarm Christian, nagiging negotiable na ang pag-attend niya sa church. Una, nagsisimula yan sa meron siyang valid reason. Eh, pastor, hindi kasi ako makaalis. Ganito yung dahilan, ganyan yung dahilan. Hindi na nakasimba. Pero habang tumatagal, nawawala na yung pagsisimba hanggang sa nasasanay na siya na magdahilan na lang ng magdahilan para hindi na lang makasimba. Nako-compromise na yung pag-attend niya sa mga kadahilanan niya. Dati, talagang weekly, nakaset yung schedule. Magsisimba tayo, mag-worship tayo kay Lord every Sunday. Pero ngayon, pupunta ka na lang kapag trip mo. Ay, trip kong di magsimba eh. E di, di ako pupunta. Tapos trip ko magsimba ngayon eh. E di, magsisimba ako. Dati, sinasabi mo pa, pupunta ako ng church. Pero ngayon, ang sinasabi mo na, kailangan ko pa bang magpunta ng church? Ganun na ang mga lukewarm Christian. Dito pa, dati talaga, pag Sabado, planchado na yung gamit mo, nakaprepare na yung lahat ng dadalhin mo sa church para magsimba. Pero ngayon, hindi ka na ganun kainit. Wala na yung excitement sa'yo. Hindi mo na alam, yung habit na yan na ginagawa mo, nagiging maligamgam ka na sa Panginoon. Nasasanay na yung katawan mo. Hindi mo alam, ang resulta niyan, nagiging maligamgam ka na sa Panginoon. Imagine kung gawin mo sa trabaho yan. Diba? Kasi may mga church members tayo na nagtatrabaho sa corporate na companies, private companies. Try mong gawin sa trabaho yan. Tapos sasabihin mo sa boss mo, boss, papasok lang ako kung kailan ko gusto. Sigurado, matatanggal ka sa trabaho. Pero hindi mo gagawin yun. Pero bakit sa work mo, sa company, ganun ka ka-stricto? Bawal ka malate. Kasi
Matideduct yung sahod mo eh. Sa trabaho, maayos yung trato mo. Pero bakit parang pagdating sa pag-attend mo sa church, nagiging optional na lang? Bakit ganun? Bakit parang pinipilit ka pang magsimba? Hindi ba dapat intact na sa'yo, nakaprogram na sa'yo as a Christian na every Sunday magsisimba ako, pero bakit along the way, it becomes, nagiging ano na siya, optional na lang. So number 1, church slowly becomes optional. Number 2, sa pinag-aaralan po natin, spiritual scrolling replaces scripture. Yung napapalitan na, hindi na nag-aaral ng Word of God. Cellphone na lang. Tandaan niyo po yung pinag-aralan po natin, dapat meron kang Bible, yung physical Bible, hindi yung sa cellphone na Bible. Pero ibang mga tao, pag nag-pop up na Word of God of the Day, binasa nila yon, tapos okay na yun. Hindi na mag-aaral ng Word of God. Wala nang devotion. Diba sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. May dalang kasaganahan, may dalang katagumpayan, pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pero ngayon, mas madami na ang Christian na nagme-meditate day and night, hindi na sa Bible, kundi sa screen na. Sabihin nga natin sa katabi natin, ouch. Parang, guilty tayo dyan. Minsan, nire-remind tayo ni Jesus. Actually, nire-remind tayo ng Panginoon patungkol sa bagay na ito na kung nagiging habit na natin ito, sa loob mo, nade-develop na sa'yo ang pagiging lukewarm Christian. Instead na mag-aral ka ng salita ng Diyos, sinasabi mo pa, okay na yun. Nakapakinig naman na ako ng small minute preaching of Word of God eh. Okay na yun. Nanood naman ako ng Rema Fields Daily Facebook Live, okay na yun. Kahit di na ako magbasa mamaya ng Bible. Okay na yun. 20 minutes naman yun eh. 20 minutes, mahigit naman. Pwede na yun. Nagigisapat na sa'yo, manood na lang. At makinig. Yung nakikinig ka na lang sa sermon preaching, kaysa ikaw mismo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapatid, pag ganyan ang habit mo, may mali na. Kasi kahit manood ka ng 10 minutes sermons, kung wala kang devotion, hindi ka magiging devoted sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kailangan napapakinggan mo ang pag-aaral, kailangan napapakinggan mong boses ng Diyos. Hindi laging sa pinapanood mo yan. Madalas sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Huwag na lang tayo magugulat kapag dumating yung time na lukewarm Christian na tayo. Kasi actively, pinapakain mo yung physical mong katawan, pero yung spiritual mong pangatawan, malnourished na. Mataba ka physically, sorry po, ako mataba ako eh. Pero yung spiritual mo, payatot na. Bakit? Walang pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Lukewarmness is not caused by persecution. It is caused by distraction. Sobrang distracted na ang mga lukewarm Christian. Hindi na nakafocus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano na sila? Distracted na. At i-close ko po dito mga kapatid. Sabi po sa verse 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Nire-remind tayo ni Jesus na ang pagiging lukewarm Christian ay delikado. Imagine yung word na isusuka kita. Ibig sabihin, hindi ka matake. Kasi kapag tinake ka, magkakasakit yung magte-take. Yung tubig sa Laodicea, hindi mo pwedeng inumin kasi sisikmurain ka. Kaya ang ginagawa ng mga tao, sorry po, i-spit out nila. At dinidescribe ni Jesus na ang mga lukewarm Christian, ganun niya dinidescribe. Hindi niya magkukos ng sickness sa kanya. Kaya it comes up na lang na spit out na lang. Ganun. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya wag nating hayaan na umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Na isusuka ka dahil hindi ka na healthy.
Ang Laodicea po umabot na sa point na nagmamalaki na sila. Alam niyo po, sabi sa verse 17, sinasabi nila mayaman sila, marami silang ari-arian, marami silang pangangailangan na hindi na nila kailangan si Lord. Alam niyo po, to the point na sinasabi na ni Jesus, sa Revelation 3:20, tandaan niyo po yan sa mga workers. Memorize natin yun eh. Alam mo, sabi ng Panginoon, tignan mo, nakatayo ako sa labas ng pinto na tumutok-tok. Hindi rin gininuma nakakitinig at bubuksan ng pinto, kaya papasok sa kanya, magkasalo kaming kakain. Ano po, meaning, sa pagiging lukewarm nila ng mga tao sa Laodicea, alam niyo po si Jesus, tinulak na nila palabas ng bahay. Ang ginawa pa nila, hindi lang nila pinalabas si Jesus sa pintuan ng bahay nila, sinara pa nila yung pinto. Kaya ang ginagawa ni Jesus, sinasabi niya sa verse 19, mag-repent kayo. Pagsisihan niyo yung kasalanan ninyo. Ngayon, ginagawa pa rin ni Jesus dahil loving God. Nakakatok pa rin siya sa pintuan ng Christian. Christian, hindi unbeliever. Nakakatok yan sa pintuan. Sabi niya, dito ako sa pintuan mo, tignan mo, kumakatok ako sa iyo. Bakit? Kasi sila, sa pagiging lukewarm nila, naging complacent sila, tinulak na nila si Jesus palabas, sinara nila yung pinto. Pero si Jesus, kumakatok pa rin. Sa pintuan ng isang taong, hindi isang taong yung unbeliever nga kundi kumakatok sa Kristiyanong puso. Yung pintuan ng church, kinakatok. Di ba tayo? Templo tayo ng Panginoon. Ikaw, ang templo ni Jesus, kinakatok ka niya. At gusto niya, buksan mo siya. At sinasabi po dito sa verse 19, sinasabihan ni Jesus na kasalanan niya. Talikuran nila yung kasalanan. Ibig sabihin, talikuran nila yung pagiging lukewarm nila. Bakit? Na-build nila yung habit ng pagiging lukewarm. Kasi optional yung pagiging pag-church nila. Ngayon sa times natin, may mga taong lukewarm, optional yung pag-church. Tapos, mas marami ang screen time kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tanongin natin po yung mga sarili natin bago tayo mag-pray ngayon. Kailan ka huling naging excited na magsimba? Kailan tayo huling nagbasa ng Biblia na hindi ka pinuwersa ni pastor? Hindi ka pinuwersa ni leader? Kasi ikaw lang makakasagot niya. Ngayon, kung nararamdaman natin na nagiging habit natin itong mga bagay na ito, itong dalawa pa lang, 7 yan, pakinggan natin sa mga susunod na araw kung naging habit mo yan. Better avoid that habit. Kasi sabi ng Panginoon, kapag hindi ka mainit, hindi ka malamig, susuka tayo ng Panginoon. Tayong mabot sa ganong sitwasyon, mga kapatid. Manalangin tayo. Hallelujah, Mang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, patuloy kaming kapasalamat, O Diyos, sa mga paalala mo sa amin sa hapon na ito. Alam namin, Panginoon, na gusto mo na maging mainit kaming Kristiyano, maging on fire kami sa paglilingkod. Kaya sa panahon, Panginoon, na nade-develop na yung habit ng pagiging lukewarm Christian, ipaalala mo sa amin, i-remind mo kami, Panginoon. Hayaan mo na maramdaman namin yung holy conviction na nagmumula sa iyo, na maiwasan namin na maging lukewarm Christian kami, Panginoon. At maging sensitive kami sa pangungusap mo, maging excited kami sa gawain mo. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang tumawag sa amin sa paglilingkod na ito. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo mga tao nakikinig at sumusubaybay ng Bible study na ito every 4 p.m. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa. Nawa, tayo po ay napaalalahanan ng Panginoon sa ating pinag-aaralan ngayong hapon.